Itong si Bibi Gandang Hari. Uy! Sabi ni Doc Ami Balmeo, napansin ko lang ang China ay Davao, magkakambal na sa baha. Oo nga. Hindi nyo ba napapansin? Tama po yung binabanggit ni Doc Ami Balmeo dito ha. Shoutout din po kay Doc Feli Perez. Mga kababayan, yung sinasabi ni Doc Ami dito mga kababayan, halos magkasunod no? Pag binabayo ng baha ang China, binabayo din ng baha ang Davao. Hindi kaya dahil pareha sila ng mga kababayan, ang mga ugali? Di ba? At nagkakampihan itong mga to. Pero, again, pag-usapan natin tungkol dito kay Harry Roque. Sa kanyang mga binitawang salita, mga kababayan, dahil nga itong si Inday Sara, pinangunahan niya kumbaga. Pinangunahan niya ang mga Duterte sa kanilang statement. Alam niyo naman si Harry Roque laging bida-bida di ba? So pinangunahan niya ito, nagsalita kaagad dahil nga gusto niyang, dahil sa galit, di ba? Dahil sa inis niya sa mga Marcos na siya ay hindi nabigyan ng pwesto, mga kababayan, at wala na siyang maisagot at talaga naman nakita nyo po ang kanyang reaksyon nung siya po ay napahiya at ang sinasabi niya, siya daw po ay binibira ng administrasyon na to at talagang pinagtuunan ng pansin para sirain. Sabi niya, kaya habang kayo ay sinisira nyo ako, lalo akong tatapang! Si Harry Roque. Diyos ko. So ito po yung mga sinabi niya noong siya po ay nagyayabang na itong si Sara Duterte ay kumalas na bilang DepEd Secretary at bilang Vice Chairperson ng NTF-ELCAC. Ang kanya pong sinabi mga kababayan, nilatagan pa tayo ng mga talagang mga dahilan kung bakit mga kababayan ay may leader na ang oposisyon na hindi naman tinanggap ng mga legitimate na opposition, which is the pink, di ba? Alam po natin yan, pink talaga yung legit na opposition, pero hindi po nila tinanggap mga kababayan. Ito, sabi ni Harry Roque dito, sabi niya, bakit si BP Sara ang dapat maging leader ng oposisyon? Sabi niya, may mandato siya bilang pangalawang pinakamataas na halal na leader ng bayan. May kakayahan siya bilang abogado at executive leader. May kakayahan daw bilang abogado. Saan? May hinawakan ba tong kaso? Parang wala di ba? Itok-itok. Number 3, mayroon siyang pinakamataas na net satisfaction and approval rating sa gobyerno. Sabi ko nga mga kababayang, yung mga net satisfaction and approval rating na yan o trust rating na yan, it is nothing. Diba? It is nothing compare po doon sa performance. Pero sila panindigan nyo na, yan ang kagustuhan ninyo Tapos sabi pa niya, may paninindigan siya sa mga issue na salungat sa administrasyon. Teka lang. May paninindigan pero no comment. Napatunayan niya sa kanyang pagbitiw na hindi siya oportunista at hindi lang niya nagustuhan o kagustuhan na manatili sa pwesto. Sige, sabi mo At number 6, ipaglaban niya hindi lang ang interes ng taga Mindanao, kung hindi ang interes ng buong sambayan ng Pilipino. Ano ba ang interes ng Mindanao mga kababayan? Parang wala naman akong sinasabi. Ang may interes lang, yung tatay niya. Tapos si Alvarez, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Diba? Pero mga kababayan, ito nga po, parang tila nagalit itong si BP Sara. Oo. Nagalit kay Harry Roque dahil sa kanyang kumbaga pangunguna o pinangunahan niya ang mga bagay-bagay. Itong si Sara, alam niyo naman, ayaw niya po nang siya pinangungunahan. Na ito ay talagang
Loko to Parang inano pa ako nilalaglag. Pero ang katotohanan yan, mamaya malalaman ninyo kung bakit parang sumagot ito si BP Sara ng pabalagbag kay Harry Roque. Actually, yan naman talaga ang plano nila. Maging leader daw siya ng peking oposisyon. Peking oposisyon, di naman sila legitimate opposition eh. Diba? Kaya lang mga kababayan, yun nga, ang nakita nila ay taliwas po doon sa kanilang inaasahan. Dahil akala nila sa pagbibitiw ni BP Sara Duterte ay lalakas ang kanilang puwersa. 'Di ba? Pero ang kanilang puwersa pababa. Nakita nyo naman mga kababayan, yung ibinaba ng rating ni Sara 20%. Sobrang taas nun Sobrang laki nun. So taliwas doon sa kanilang mga pinagsasabi. So ngayon, dahil nga gusto nilang bawiin siguro yung mga sinabi ni Harry Roque, ay nagsalita itong si Sara Duterte. Ano naman ang kanyang sinabi mga kababayan, na nagkanda hilo-hilo na rin ang sambayan ng Pilipino sa mga sinabi ni BP Sara. Ito po ang sagot ni BP Sara. Sabi niya, Vice President Sara Duterte reject claims she is the new opposition leader. Harry Roque, ano na? Darna! Ikaw mismo, binabara ng iyong tunay na presidente, ikamo. Hindi nga kayo sinusunod ni BP Sara Duterte. Sabi nyo, siya ang new opposition leader. Pero sabi niya, hindi. Dahil ba, kayo ay naunsyame? Dahil hanggang ngayon, mga kababayan, hindi nyo napalakas ang inyong kapit. Iba kasi ang kinakapitan mo, Roque. Diba? Kumapit ka kasi sa tubo. Sabi ni BP Sara, sa trabaho ko, sa pagkatao ko, at sa prinsipyo ko. Sa trabaho ko, sa pagkatao ko, at sa prinsipyo ko. Teka. Hindi ako gumagalaw for the administration. Uy. Okay, hindi raw siya gumagalaw para sa administration. Hindi rin daw siya gumagalaw para sa oposisyon. Kanino ka gumagalaw? Para sa China? Mga kababayan, tingnan nyo sabi niya ni Roque, may bago na kaming leader. Hindi na kami headless chicken. At mapapalakas din ni Sara Duterte ang oposisyon ngayon dahil kumalas na siya sa administrasyon na sabi nga nila ay alter ego daw itong si Sara Duterte. Kaya lang mga kababayan, ang sagot ni Sara, "Oy, Harry Roque, bakla ka." Ay, hindi pala. "Ay, Harry Roque, bibigandang hari, sinungaling ka." Sabi ni Sara, "Sa trabaho ko, sa pagkatao ko, at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon." Inireject mo nga na opposition ka tapos hindi ka nagtatrabaho para sa administrasyon. Sabi mo hindi ka rin nagtatrabaho para sa oposisyon. Alam ko na. Hindi ka gumagalaw para sa administrasyon, sa oposisyon, para ka sa China. What the fuck? Baka naman para ka doon daw sa basketballista, sabi ni Macaroons. Diba? Mga kababayan, kung hindi ka gumagalaw para sa administrasyon, hindi ka rin gumagalaw sa oposisyon. Kasi dito pa lang, isipin nyo, nireject niya yung claims na siya daw ay opposition leader. Tapos sinabi niya, hindi siya gumagalaw para sa administrasyon. Pag sinabi mong, hindi ako opposition, syempre, nagtatrabaho ka para sa
administrasyon. Bigla mo sinabi hindi ka nagtatrabaho sa administrasyon, tapos sinabi mo rin hindi ka nagtatrabaho sa opposition. Diba? It really contradicts your statement. Hoy, mga kababayan, sino ba yung ano neto? Sino ba yung advisor neto? Sino ba yung tagasulat ng... Alam, si Chu ba? Si Chu? Si Chu Paeng? Ay, hindi si Chu Paeng ha. Sino ba yon? Si Chu Laurel ba yon, mga kababayan? Pagalitan nyo yun, mga ka-GP. Sara, pagalitan mo yun, terminate mo na, walang kwenta. Tanga rin, kagaya mo eh. Diba? O kung ano mang politika na yan, ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan. Galaw daw niya yung makakatulong sa ating mga kababayan. Doon nga lang sa DepEd, hindi mo nga makuhang gumalaw ng tama eh. 'Di ba? Lagi kang lagi kang wala. Hinahanap ka nila para mapirmahan na yung isang proyekto ninyo. Hindi magawa-gawa dahil wala ka. Tapos para makakatulong sa kababayan mo, teka lang. Yung mga nakapaskil doon sa school, pinatanggal mo. Di ba yun, mga visual aids na yon makakatulong sa sambayan ng estudyante? Pero duck lips ang gusto mo? Parang nalito talaga ako ng gusto dun sa mga sinasabi ni Sara. Gusto niyang bastusin si Harry Roque. Hoy, bakla! Ay! Biglang-bigla mga kababayan, hindi niya naman pala alam yung mga sasabihin niya. Hoy, kawawa naman si Inday Sara ha. Palitan nyo na, Inday Sara, yung mapapahiya ka ng gusto talaga dyan sa mo. Yung writer mo. Tapos yung advisor nyo, palitan mo na yan. Wala ka nang alam, wala ka pang matututunan dyan sa writer at dyan sa mo, sa advisor mo. Kasi kinikontra mo yung mga sinasabi mo, tanga. Sabi ni Batang Pasaway, gumagalaw para sa sariling interes. Yari ka! Di ba? Mga kababayan, para sa sariling interes pala o para sa China. Diyos mio Marimar. Ang kulit ng mga sinasabi niya dito talagang Kumbaga, kahit magtagpi-tagpiin ko itong mga sinasabi ni Sara Duterte na to, talagang nagugulumihanan ako eh. Hindi ko alam kung saan patutungo eh. Talagang walang direksyon ang kanyang mga pinagsasabi. Tapos gusto nyo maging presidente? Tama, bumalik ka na lang dun sa Davao. Tapos sana pag bumalik ka sa Davao, paayos mo na yung ninyo. Yung anti-baha. Diba? Sabi ni Ma'am Twyler Wilfred, si Chuchu daw. Si Chu Laurel ba yun, mga kababayan? Ay nako. Lasing daw siguro, sabi ni Ma'am Aide Arok. Lasing daw siguro si Digong, mga kababayan, kaya hindi niya malaman yung kanyang mga pinagsasabi. Parang si Sara din mukhang lasing din dito eh. Hindi rin niya alam kung ano yung saan patutungo yung kanyang mga sinasabi. Ay Diyos mio Marimar, mga kababayan, tapos siguro dito pa lang written na to o sabihin ito nire-write lang. 'Di ba? Sinulat lang. Pero yung kanyang statement, makikita mo talaga, pag ito ay na-ambush interview, wala po talagang sasabihing matino. Sabi ni Yuki Masafumi. Teka, si Ma'am Yuki ba ay Mr. o Miss? Hindi ko alam eh. Sorry. Pero patungo daw sa China ang pinagsasabi ni Sara Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, isipin nyo na lang, saan siya nagtatrabaho? Diba? Kung umpisa pa lang, hindi na siya nagtatrabaho para sa administrasyon, di dapat kumalas na siya noon. Hindi rin daw siya nagtatrabaho sa oposisyon. Bakit mga kababayan, kung di siya nagtatrabaho para sa oposisyon, bakit siya kontrapelo dito kay PBBM? Diba? Sana, alam mo, mas okay pa sa akin, mag no comment na lang talaga si Sara eh. Nakikita talagang bobo siya eh. Sir Edward Porlahay, magandang hapon po.